Ngayong ikaapat na araw ng Misa de Gallo, makikita natin sa mabuting balita sina Zacarias at Elizabeth, mga matuwid sa harap ng Diyos at masunurin sa kanyang mga utos. Ngunit wala silang anak. Sa panahong iyon, ang kawalan ng anak ay hindi lamang isang personal na sakit, kundi isang uri ng kahihiyan sa lipunan. Gayunpaman, sila ay matuwid. Ipinapakita nito na ang pagiging tapat sa Diyos ay hindi nangangahulugang wala ng pagdurusa. May mga banal na tao ding umiiral na may dalang tanong at luha sa buhay. Sa gitna ng karaniwang paglilingkod ni Zacarias bilang pari, doon kumilos ang Diyos. Sa loob ng templo, habang nagsusunog siya ng insenso, nagpakita ang anghel ng Panginoon at nagdala ng balita na matagal na nilang ipinagdarasal. Magkakaroon sila ng anak. Napakaganda ng detalye dito dahil ang Diyos ay hindi lamang kumikilos sa mga pambihirang sandali ng ating buhay, kundi sa mga pangkaraniwang tungkulin at kaganapan sa ating buhay. Ipinapakita rito na ang Diyos ay kailanman hindi nalalayo sa ating buhay. Kahit minsan iniisip natin na siya ay tahimik at walang imig. Ngunit si Zacarias sa halip na magdiwang ay nagtanong, paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Hindi ito tanong ng paghahanap ng liwanag, kundi tanong ng pag-aalinlangan. Siguro dahil matagal na siyang umasa at naghintay. At dito natin nakikita ang ating sarili. Ilang beses na ba tayo nanalangin, umasa at sa huli ay nagtanong sa ating puso, kailan kaya ito mangyayari? Ang pananampalataya ay minsan naglalaho hindi dahil masama tayo, kundi dahil napapagod tayo. Dahil sa kanyang pag-aalinlangan na wala ng kakayahang magsalita si Zacarias hanggang sa maisakatuparan ang pangako ng Diyos. Ang kanyang katahimikan na hindi parusa lamang, kundi paanyaya sa isang mas malalim na pakikinig. Minsan kailangan patahimikin tayo ng Diyos upang matutunan nating makinig muli, upang matutunan natin magtiwala na hindi humihingi ng patunay sa bawat pangako. Samantala si Elizabeth nang maglihi ay nagpahayag ng tahimik na pasasalamat. Hindi siya nag-ingay, hindi siya nagyabang. Sa halip, kinilala niya ang awa ng Diyos na nag-alis ng kaniyang kahihiyan. Dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan na ang mga gawa ng Diyos ay hindi palaging ipinagsisigawan. Kadalasan ito ay iniingatan sa puso, pinagninilayan, at tahimik na pinasasalamatan. Ang mabuting balita ngayon ay paanyaya sa atin na maghintay, magtiwala, at sumampalataya na ang Diyos ay kumikilos kahit tila huli na sa ating paningin. Pero ang totoo ay walang huli sa Diyos. Ang kanyang oras ay laging tama at ang kanyang pangako ay laging natutupad. Kung may mga panalangin tayo matagal nang dala at kung may mga pag-asa tayong tila natuyo na, alalahanin natin sina Zacarias at Elizabeth. Ang Diyos na kumilos sa kanilang katandaan ay ang parehong Diyos na kumikilos sa ating kasalukuyan. Sa katahimikan, sa paghihintay at sa tila kawalan ng sagot, maaaring doon pa lamang nagsisimula ang mas dakilang gawa ng Diyos sa ating buhay. Kung tayo ay napapagod na sa paghiling, manatili tayo. Kung tila para sa atin ay tahimik ang Diyos, magtiwala tayo. Sapagkat tulad ni Zacarias at Elizabeth, darating din ang panahon na masasabi natin, ginawa ito ng Panginoon.